June 30, 2009, may magkapatid na papunta sa kanilang kaibigan. Pero bago sila pumunta doon, sila muna ay nag-detour patungo sa isang miltihan o tinatawag na bubble tea. Ngunit hindi nila alam sa kanilang pagpunta doon na ito ang isa sa pinakamalaking pagkakabali nila na hahantong sa isang trahedya. Ano nga ba ang misteryo sa magkapatid na ito? At sa pagkakataong ito, marireveal ang maitim na bahagi ng milk tea o bubble tea. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. May mga bagay ka bang hindi maintindihan at mga bagay na hindi maunawaan? Halika at ating tuklasin at harapin ang katanungang, totoo ba ito? Sa tulong ni Kapitan Misteryo. Wahahaha, your friendly kapitbahay. Ang complex beverage ay marireveal dito ang darker side na tinatawag na milk tea. Ang babaeng kapatid sa ating kwento ay mapapahamak sa kanyang favorite drink na milk tea. At malalaman natin dito ang shocking headlines patungkol sa bubble tea o milk tea na nagbibigay ngayon ng babala sa buong sangkatauhan. Ito ang kwento ng bubble tea o milk tea at paano na ang pinaka-kinatatakutan na inumin ay naging popular sa buong mundo. Ating ipagpatuloy ang pag-uusap patungkol dito. Ito ay nagsimula sa isang seemingly innocent na tapioca pearls na hindi inaasahan na inailagay sa ingredient ng milk tea. Ang tapioca pearls ay nagsimula sa cassava roots na kung saan ito ay isang versatile crop na native sa South America. Ang ginagawa nila dito ay hinuhugasan nila ang roots ng cassava, pagkatapos ay binabalatan ito at pagkatapos nilalagay ang starch sa maliliit na round balls at ibinebenta ito sa mga tea shops. At ito ang tinatawag na tapioca pearls na inilalagay sa mga inumin katulad ng milk tea na nagpasikat sa inumin na bubble tea. Ito ay isang jelly-like texture na kilala bilang bubble tea, pearl tea, boba, QQ o mas kilala sa tawag ng milk tea. Ito ay pinoproduce kasama ng isang tea flavor na punong-puno ng gatas. Ang drink na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-shake ng milk tea na may halong ice at sugar. At pagkatapos nito, may option ang mga customers kung gusto nilang dagdagan ng tapioca pearls. Contrary sa popular belief, ang pangalang bubble tea ay nire-refer hindi doon sa tapioca pearls kundi dahil pag shinake ang drink ay makikita ang mga bubbles sa ibabaw nito. Ang enticing beverage na ito ay mayroong humble beginnings. Ito ay nagsimula sa bansang Taiwan noong 1980s. Pagkatapos ng isang trip sa Japan, ang mga tao mga kaibigan sa lugar na ito ay nauso ang pag-inom ng cold coffee dahil na rin sa isang owner ng isang shop na kung saan ginawa niyang malamig ang mga kape. At noong 1983, nagsimula na ang pagsikat ng tinatawag na cold milk tea sa mga customers. Ngunit isang manager na nagngangalang Lin Chuhui ang nakapag-develop ng isang product na kinagigiliwan ngayon na bubble tea. Nagdala kasi siya ng baon ng mga tapioca pearls sa isang dessert at shinare niya ito sa kanyang mga co-workers. Ngunit nung hindi nila ito maubos ay nilagay nila ito sa isang ice cold coffee. At pagkatapos nung ininom nila ay nagustuhan nila ito at ipinaranas ito sa kanilang mga kaibigan na nagustuhan din nila. At ngayon naging instant success at napakarami ng mga copycats ang umusbong ng mga milk teahan sa Taiwan hanggang sa ito ay umabot sa buong mundo. Ngunit bago ito makaabot sa ibang mundo, nagkaroon ng nakakatakot na skandal, tragedy at deaths dahil sa pagsikat ng milk tea. Dahil nung sumisikat na ang milk tea ay dumadami ang mga nagsasabi patungkol sa health risk nito dahil na rin sa caffeine na mayroon ito na hindi maganda sa katawan ng tao, especially sa mga bata. At higit sa lahat, may isang pag-aaral mula sa Singapore's Mount Alvernia Hospital na nag-issue ng isang warning na ang bubble tea
ay napakalaki ang risk nito sa heart disease, stroke, diabetes at arthritis. Kaya naman medyo bumaba ang popularidad ng bubble tea, lalong higit noong 2012 nung nagkaroon ng balibalita na ang tapioca pearls ay nagko-contain ng harmful na carcinogens na ito ang nagbibigay ng sakit na kanser sa mga tao. Isang pag-aaral mula sa University Hospital Aachen sa Germany ay kumuha siya ng sample na ang bubble tea chain sa Northwest Germany ay nagkiklaim ng traces ng cancer sa chemical na matatagpuan sa tapioca balls. Napakaraming mga outlets ang nagsimulang mag-report patungkol sa napakalalang epekto nito sa isang tao at ang pinakagigiliwan na milk tea ay sumabog ang balita sa buong mundo. Kaya naman ang lahat ay nagimbal patungkol sa kinagigiliwan na milk tea. At naalala ko pa, yung milk tea na gustong gusto ko noon na I love milk tea ay biglang nagsara dahil na rin sa report na ito ay nakaka-cancer. Nagkaroon kasi ng mga balibalita patungkol sa isang 19-year-old na nagkaroon ng diabetic coma dahil siya ay umiinom ng 2 cups ng milk tea everyday. Tumaas ang kanyang sugar level ng 25 times na mas mataas sa normal at ito ang ikinapahamak ng batang ito. Gayon din, isang lalaki ang na-choke dahil sa tapioca pearls at ito ay na-report sa China. Habang sa isang separate na case, isang bata sa United States of America ay na-choke din at nakoma dahil sa tapioca pearls. At ito na nga ang ating kwento kanina. Isang babae mga kaibigan ang nag-stop sa bubble tea kasama ng kanyang lalaking kapatid na nag-cause ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang huling lunok ng kanyang favorite drink, ang tapioca pearls ay na-stuck sa kanyang airways na nag-trigger sa kanyang asthma at siya ay sinugod sa ospital at sa kasamaang palad siya ay namatay. At napakaraming mga hidden dangers ang makikita natin sa bawat paglagok natin ng bubble tea o tinatawag na milk tea na ito ay hindi maganda sa ating katawan. Kahit na umabot ng $2.29 billion sa global market ngayon, ang bubble tea o milk tea sa buong mundo ay hindi may pagkakaila na ito ay hindi maganda sa ating katawan. Unang-una, ang napakataas na sugar level nito, ang caffeine na makukuha natin dito, at ang carcinogenic na epekto ng tapioca pearls sa ating katawan. Ngunit nasa iyo pa rin kaibigan kung iinom ka pa nito o hindi. Ito lamang ay isang impormasyon at isang babala mula sa iyong kaibigan, Kapitan Misteryo. Unang Korinto 10 verse 31. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalululhati ng Diyos. Tunay nga mga kaibigan, na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ito ay pagmamayari ng ating Panginoong Diyos na nawa lahat ng mga bagay na ating ipapaloob dito ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos dahil kagustuhan niya na tayo maging malusog hanggang sa kanyang pagdating. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin na ang aming katawan ay isang sagrado. Una dahil ito ay ginawa po ninyo. Pangalawa dahil ito ay tinubos po ninyo. Tulungan kami na ang lahat ng aming ipapasok dito ay maging kalugod-lugod sa iyong banal harapan. Tulungan kaming maging malusog hanggang sa malulhati ninyong pagdating sa pangalawang pagparito niyo sa lupa. At salamat Panginoon sa dakilang pag-asa na kami po ay mananahan kasama po ninyo sa langit na bayan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito'y aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's